Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. ang biyaya at kapayapaang buhat sa ating Diyos Ama, Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Nagtitipon bilang pamilya ng Diyos tayo buong tiwalang manalangin para sa Kanyang pagpapatawad, lalong-lalo na sa mga pagkakasala natin sa ating mga kamag-anak. Panginoon Hesus, patawarin mo ang aming kawalan ng pasensya, paggalang at kalinga sa aming mag-anak. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon Hesus, patawarin mo kami ang kapabayaan naming magdasal na kasama ng aming mga mag-anak. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, patawarin mo ang aming kawalan ng malasakit sa kapakanan at kapayapaan ng lalong malaking pamilya namin, ang aming parokya. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, hari ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach.
Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak. At iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang mga ina. Ang gumagalang sa kanyang amay nagbabayad sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang inay para nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama ay nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulang ka ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya nagkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay niya'y maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makikita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y nirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mabagin, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanihinan kayo at magpatawaran kung may nanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At pag-ariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip.
magpaalalanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pagpasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa inyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. "Magbangon ka, iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata." Nagbangon siya at inuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Archelaio ang naghahari na sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazaret, sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta. Siya'y tatawaging Nazareno. Mga kapanalig, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga mga kapanalig. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Tapos na ang mga simbang gabi. Tapos na rin ang Noche Buena. Tayo ay nandito na sa octave, sabi nga nila, no, ng Pasko. Tayo ay tapos na, pagod na traffic na tayo. At kung makikita nyo dito sa Metro Manila ay wala ng traffic, no? Nagsiuwian na ang mga artista sa mga probinsya nila, no? Mga star, sabi nga nila. No? Pero kapag tayo umuwi sa ating mga probinsya, hindi lang tayo nagpapahinga,
Pero tayo ay pumupunta sa ating mga pamilya. No? Tayo ay bumabalik sa ating mga pinanggalingan para makisalo sa ating mga kamag-anak. Ito yung mga panahon na nagkakatipon-tipon, hindi lang ang pamilya, kundi ang mga mag-anak, mga clan, sabi nga nila. No? Tayo ay yung mga lolo't lola, mga tito't tita, mga asawa, mga anak, mga magpipinsan, lahat ay nagtitipon-tipon at nagkakasiyahan pa rin. No? Bagaman tapos na ang Pasko noong 25, pero hindi pa rin natatapos sa ating pagdiriwang ng Pasko. No? Dahil hanggang ito ay sa Three Kings o kaya sa Binyag ng Panginoon, tayo pa rin ay nagdiriwang ng Kapaskuhan. No? Alam nyo, sa pamilyang Pilipino, hindi nawawala ang ating pagkapamilya. No? Iniisip lagi natin, no, na ang pamilya ang pinaka-importante. Merong sinagawang survey, no, sa mga Pilipino. Ano ba ang pinaka-importante sa iyo? No? What do you value most? Kasi sa ibang bansa, pag tinanong mo yan, ang iniisip lagi ng mga tao, una-una, kailangan magkaroon ng trabaho, kailangan magkaroon ng bahay at lupa, kailangan financially stable sila. Ang iniisip lagi ng tao ay paano magiging mabuhay, no? Para mabuhay. Iniisip lagi nila ang mga material na bagay. Pero, pag tinanong mo ang isang Pilipino, unang-una sa isipan ng Pilipino, who do you value most is always the family, no? Ang pamilya. Bakit ka gumigising sa umaga kahit na madaling araw? Para sa pamilya. Bakit ka nagtatrabaho sa ibang bansa? Para sa pamilya. Laging pamilya ang ating iniisip, mga kapanalig. Gusto natin ang pamilya ang unang prioridad natin kung bakit natin ginagawa. Bakit ka nag-aaral sa ngayon? Bakit kailangan ito ang trabaho mo? Bakit ang dami? Pero ang unang nakikita natin, pinaka-importante sa mga pamilyang Pilipino, ay laging pamilya. No? Sa mga Pilipino, laging pamilya ang iniisip natin. Ito ay hindi nalalayo sa pinagdiriwang natin ngayon. No? Ang kapistahan ng banal na pamilya. No? Ang kapistahan ng banal na mag-anak, si Jesus, Maria at Jose. At sinasabi natin, no? ang Diyos ay nagkaroon din ng pamilya. No? Si Jesus ay nagkaroon ng pamilya. Hindi lamang ang Diyos ay napakataas, napakatayog, pero ang Diyos ay nagkaroon din ng pamilya. Kaya ang kahulugan ng pamilya ay hindi nalalayo sa paningin ng Diyos. Kaya pinabanal ng Diyos ang mag-anak. Pinabanal ng Diyos ang pamilya. Pero alam nyo, sa mga panahong ito, tunay nga ba na ang pamilya ay nasisira na? Alam nyo, sabihin natin, Father, hindi naman po nasira sa amin, pero sa karamihan ay nasisira ito dahil sa mentalidad na ang pamilya ay hindi kailangan. Minsan iniisip natin, Father, kailangan namin. Sabi nyo nga kanina, number 1 sa survey. Pero kung titignan natin ang pakiwari, ang ating opinion sa pamilya, minsan iniisip natin, nasisira siya dahil sa modern technology. Pag tayo ay kumakain, tignan nyo na lang. No? Pag kayo kumakain sa hapagkainan, kasama nyo pa rin ba ang mag-anak ninyo? Kasama nyo pa rin ba ang mga pamilya ninyo? Minsan, iniisip natin, nagkakasama naman kami sa hapagkainan, pero anong gamit? Puro cellphone, hindi ba? Nanonood ng TV. O yung iba, tinatawag mo na, parang ayaw pang pumunta doon sa hapagkainan. Busog pa daw siya. Pero anong ginagawa? Nagdi-Netflix lang pala. O kaya nagpi-PlayStation. O kaya may kausap. Parang yung pamilya na iniisip natin ay hindi natin nakukuha dahil parang may kanya-kanya tayo. No? Nagiging individualism. Hindi natin nakikita ang sarili natin na parte o importante sa isang pamilya. Minsan iniisip natin, buo kaming pamilya, pero nasaan nga ba ang mga anak mo? Nasaan ba ang asawa mo? Nasaan ba ang mag-anak? Alam nyo, naalala ko kasi kapag pinag-uusapan kasi ang pamilya, lagi ko naiisip nung bata ako na
pag pinagsabihan kami ng tatay, talaga sumusunod kami. O kaya pinagsabihan kami ng nanay na kumain, o kaya magluto, o kaya maglinis, ay gumagawa kami ng gawaing bahay. Alam nyo, ngayon, maraming mga bagay na hindi na napagsasabihan ng tatay kasi syempre may mga kailangan, may karapatan, may ganyan, no? O kaya yung nanay na pag-utusan, ayaw na nung bata maglinis kasi may ginagawa siya. Alam nyo, ito yung mga bagay na siguro kailangan nating pag-isipang mabuti, no? Bilang isang pamilyang Pilipino. Minsan iniisip natin, ay, hindi ko na kailangan gawin yan kasi meron na tayong modern technology. Alam nyo, ito yung, sabi ko nga, ito yung nakakasira ng isang pamilya. Hindi natin nakikita kung ano ang kahulugan ng pagiging tatay, kahulugan ng pagiging nanay, kahulugan ng pagiging may asawa, kahulugan ng pagiging anak. Kasi dito sa binasa natin, kahit dito sa mga binasa natin, mga unang pagbasa, sinasabi dito na kailangan ang mag-anak ay manatiling pamilya. Yung tatay ang nagbibigay ng direksyon, nagbibigay ng disiplina, nagbibigay ng haligi. Sabi nga, ang tatay ang haligi ng tahanan. Tapos ang nanay ang liwanag, ang ilaw. Ito yung nagbibigay naman ng direksyon, ang pumupuno sa bahay, ang nagbibigay ng liwanag. Ang mga anak naman ay sumusunod sa magulang. No? Ang sumusunod sa magulang, nakikinig sa magulang, ginagawa ang mga gawaing bahay. Alam niyo mga kapanalig, ito yung mga nawawala, no? sa ngayong panahon. Dahil iniisip natin kung ano lamang ang nakakabuti lamang sa aking sarili. Iniisip ko, ay ito yung para sa akin. Ito yung gusto ko. Laging kung ano yung nagugustuhan lamang ng individual. Hindi niya na nakikita kung ano ang nakakabuti sa mag-anak, yung nakakabuti sa pamilya. Kaya minsan iniisip natin laging, bakit gano'n nagiging pasaway ang aking anak? Bakit nagiging suwail ang aking anak? Minsan kailangan tanungin din natin ang ating mga sarili. Ano nga ba ang ginawa ko doon sa anak ko? Baka naman hindi natin nagagampanan ang ating mga tungkulin bilang mga magulang. No? Napagsasabihan nyo ba yung anak? O kaya nabibigyan nyo ba ng magagandang mensahe? O sabihin natin, na-appreciate natin ba ang ating mga anak? O minsan, iniisip natin, puro pag sa bahay, ang ingay-ingay, no? Lagi pinagagalitan ng anak, etc., etc. Alam nyo, yung mga anak, no? Nakikinig naman niya, pero hayaan nyo muna hayaan natin na sila ay makapag-isip. No? Kapag may nagawa sila, sabihan natin, no, ng mahinahon. O kaya naman, minsan iniisip natin to the extreme, hindi natin napapagsabihan ang mga anak, hinahayaan lang natin na kung ano yung gusto niya. Minsan kailangan natin tapikin, no? Sabihin natin. No? Kaya may magandang Tagalog term na hindi pwedeng i-translate sa English, yung haplos. Walang translation sa English. Dahil itong haplos na ito, sabi nga haplos ng pagmamahal, ay isang very Filipino term, no? Ito yung salita na walang kahulugan, walang translation sa English dahil ito ay very Filipino. Ngayong kapistahan ng banal na mag-anak, sana sa ating pamilya ay makita natin na ating sarili nakabilang sa isang pamilya, no? Dahil ito ang magbubuo sa atin bilang ang ating pagkatao, no? Ito yung magbubuo bilang tayo, no? Dahil sa habang tayo ay lumalaki, nakikita natin ating magulang na nagbibigay ng halimbawa, tunay na halimbawa para sa atin. Nawa, sa atin din, tayo din ay maging mabuting halimbawa sa ating mga anak, no? Sa ating mga anak. Dahil bilang isang pamilya, nakita natin dito, si Jose, binibigyan ng direksyon, si Maria sumusunod at nagbibigay ng direksyon, at ang batang si Jesus ay sumusunod. Kahit na sabihin natin, alam nyo, sa Kapaskuhan, ang batang si Jesus ay hindi pa nakakapagbigay ng kanyang sariling direksyon, kaya siya sumusunod. Sana itong Kapaskuhan na ito, kahit naman sa darating, kaya siguro itong kapistahan ng banal na mag-anak ay ginawa sa gitna, no, ng Pasko at Bagong Taon para alam natin na ang direksyon natin sa buhay ay nakatuon sa pamilya. No? Pasko,
bagong taon, para tayo, kahit na sabihin natin na dumating ang bagong taon sa atin, mayroon tayong direksyon sa buhay. Sana sa ating mga kapanalig na nakikinig, no? Sa mga anak, no? Tayo ay marunong makinig sa ating mga magulang. Ang mga magulang marunong ding makinig sa mga anak at nagbibigay ng direksyon sa mga anak at sa mag-asawa, no? Lagi kayong magmahalan at magpatawaran sa mga bawat pagkakamali natin. Nawa, ang banal na mag-anak ay ipagdasal tayo sa ating mga kalakaran sa buhay. Nawa, itong darating na bagong taon ay magbigay sa atin ng biyaya at pagpapala sa buong taon. Ating ipahayag ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang pananalig sa Panginoong humirang sa ating mga kasapi ng isang Kristiyanong mag-anak at ng simbahan. Tayo'y manalangin para sa lahat ng mag-anak sa sanlibutan habang sinasabi nating, Panginoon, gawin mo kaming isang pamilyang tapat sa iyo. Panginoon, gawin mo kaming isang pamilyang tapat sa iyo. Para sa malaking mag-anak ng simbahan, naway magtamasa ang kanyang mga pinuno at mga kasapi ng pagkalinga ni Jesus, Maria at Jose. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming isang pamilyang tapat sa iyo. Para sa mga mag-anak ng sangkatauhan, nawa matutong mamuhay ang mga tao ng lahat ng lahi at kultura na may paggalang sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming isang pamilyang tapat sa iyo. Para sa mga Pilipinong mag-anak, nawa ang kanilang Kristiyanong pananampalataya at pagtulong ng buong pamayanan ay magpapanatili sa kanilang pagkakaisa at pagkakasundo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming isang pamilyang tapat sa iyo. Para sa mga pamilya ng mga nag-ibang bayan, nawa mapalagaan ng kanilang mga kamag-anak ang kanilang pananampalataya at pagkakaisa sa kabila ng kanilang pagkakalayo sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming isang pamilyang tapat sa iyo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at ang tanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming isang pamilyang tapat sa iyo. Panginoon Diyos, pagpalain mo ang lahat ng mag-anak sa sanlibutan. Tulutan mong mapalapit sa iyo at sa isa't isa ang lahat ng kasapi ng bawat mag-anak at ingatan mo sila sa iyong kapayapaan at pagmamahal sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin sa hain na pakikipagkasundo. Kami naway tuwangan ng Mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa aming naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayoy naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kayusan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit mapuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na maririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kanis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo na ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami mo sa salo-salo sa katawan o dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagintapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at puri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin na nagagaling na utos sa turo ng ating Panginoon, ipahayag natin ng lakas loob. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Naririto si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Papapala tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong mapakamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanyang kasiyahan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat pong patalastas. Sa darating na December 31, araw ng Miyerkules, ay ang pagsisimula ng Misa Novenario para sa kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno sa January 9. Para po sa inyong mga pamisa at mass intention, tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Magsiyoko kayo at panalangin ang pagpapala ng Diyos. Pagbuklurin nawa ng Panginoon ng pag-ibig ang inyong mga mag-anak sa kapayapaan at paglilingkod sa isa't isa. Amen. Tulutan niya nawa kayong magtulungan, lalo na sa panahon ng mga pagsubok. Amen. Pagkaloban niya kayo at lahat ng miyembro ng inyong mag-anak ng kalusugan, katatagan ng kabuhayan at kabanalan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo tayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. Let heaven and nature sing. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.